Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya magtagalog. How would you consider yourself? Smart, average, or stupid? Ang totoong kwento sa likod ng Tulfo Brothers. Puno ng batikos sa social media ang magkapatid na sina Senator Raffy Tulfo at Senator Erwin Tulfo matapos ang mga naging eksena sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kamakailan. Isa sa mga naging sentro ng usapan ay ang naging pagtatanong ni Senator Judge Erwin Tulfo sa isang witness ng prosecution na si Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Paano ba naman kasi? Kinwestiyon ni Erwin Tulfo kung bakit tila nahihirapan ang witness na sumagot sa Tagalog. Gayong mayroon umanong transcript ng kaniyang mga naunang pagdinig sa Kongreso kung saan nakasagot siya ng mga Tagalog at Ingles. Dahil dito naging mainit ang diskusyon online. May mga pumuna sa paraan ng pagtatanong. Mayroon namang nagsasabing ginawa lamang ng senador ang kanyang trabaho bilang isang senador judge. Pero sa gitna ng kontrobersiya, isang tanong ang muling umalingaw-ngaw. Sino nga ba talaga ang magkapatid na Tulfo? Paano sila nagsimula at paano nabuo ang tinatawag na Tatak Tulfo? Sino si Raffy Tulfo? Si Rafael Tishiba Tulfo o mas kilala ng publiko bilang Raffy Tulfo ay ipinanganak noong March 12, 1960 sa Quezon City. Anak siya ni Ramon Silvestre Tulfo Sr., isang dating opisyal ng Philippine Constabulary at Caridad Tishiba Tulfo. Si Raffy Tulfo ay isa sa 10 magkakapatid. Kabilang sa kanyang mga kapatid ang mga kilalang personalidad sa media na sina Ramon Moon Tulfo, Bin Tulfo, Erwin Tulfo at dating Tourism Secretary na si Wanda Tulfo Tio. Ngunit bago siya naging senador, malayo pa ang kanyang buhay sa politika. Nagilala muna si Raffy bilang isang broadcaster at public service personality. Sa loob ng maraming taon, naging bahagi siya ng mundo ng radyo at telebisyon. Isa sa mga pinakakilala na programa ang kanyang hinawakan noon ay ang Wanted sa radyo, kung saan dinadala ng mga ordinaryong Pilipino ang kanilang mga reklamo at problema. Dito lalong nabuo ang kanyang imahe bilang isang broadcaster na diretsahan, matapang at handang kumprontahin ang mga taong inaakusahan ng maling gawain. Hindi madali ang kanyang kabataan sa mga naging panayam tungkol sa kanilang pamilya. Ikinwento ni na Raffy at Erwin na mahigpit ang pagpapalaki sa kanila o sa kanilang magkakapatid. Ayon sa kanila, dahil malaki ang kanilang pamilya, hindi naging simple ang kanilang buhay. Si Raffy pa nga ay nakitira sa iba't ibang kamag-anak habang ipinagpapatuloy ang kanyang pag-aaral. Hindi rin siya nagtapos ng kolehiyo. Sa halip pumasok siya sa iba't ibang paaralan, sumubok ng iba't ibang kurso bago tuluyang tahakin ang mundo ng pamamahayag. At dito nagsimula ang isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay, ang broadcasting, mula sa radyo patungong Senado. Sa paglipas ng mga taon, naging isa si Raffy Tulfo sa pinakakilalang public service broadcaster sa bansa. Milyong Pilipino ang nakapanood at nakarinig sa kaniyang mga programa. Ngunit noong 2022, isang malaking pagbabago ang nangyari. Pumasok siya sa politika. Tumakbo siya bilang senador at nanalo sa halalan. Mula sa pagiging broadcaster na nakaupo sa harap ng mikropono, napunta siya sa loob mismo ng Senado ng Pilipinas. At doon nagsimula ang panibagong yugto ng kaniyang karera. Samantala, sino naman si Erwin Tulfo? Si Erwin Tishiba Tulfo ay ipinanganak noong August 10, 1964 sa Tacloban. Tulad ni Raffy, naging broadcaster at journalist din siya. Sa katunayan, magkakapatid silang may matagal ng pangalan sa media. Si Erwin ay nakilala rin sa kaniyang mga programa sa radyo at telebisyon, maging sa kaniyang public service work. Ngunit hindi lamang media ang kaniyang pinasok. Naging bahagi rin siya ng gobyerno at nagsilbi bilang kalihim ng Department of Social Welfare and Development. Pagdating naman ng taong 2025, muling nagbago ang kanyang political career. Tumakbo siya sa pagkasenador at sa official results ng 2025 senatorial elections, pumwesto siya sa ika-4 na may mahigit 17.1 milyong boto. Dahil dito nagkaroon ang bansa ng isang kakaibang sitwasyon. Dalawang magkapatid na Tulfo ang parehong naging senador. Si Raffy na unang nanalo noong 2022 at si Erwin Tulfo na nahalal naman noong 2025. Pero sino ang pinakamalaking pangalan sa pamilya? Hindi
Hindi lamang sina Rafi at Erwin ang kilala sa kanilang pamilya. Mayroon ding si Ben Tulfo na kilala bilang host ng programang Bitag. Mayroon ding si Ramon Moon Tulfo na isa ring veteranong journalist at broadcaster. At mayroon silang kapatid na si Wanda Tulfo Tio na naging tourism secretary noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya kapag pinag-uusapan ang pamilya Tulfo, hindi lamang isang personalidad ang pinag-uusapan. Isa itong pamilya na maraming dekada nang nakikita sa Philippine media at public service. Ang tatak Tulfo. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit napakalakas na ang pangalan nilang magkakapatid? Para sa kanilang mga taga-subaybay, may isang bagay na paulit-ulit na nakikita. Ito ang mga diretsahan, matapang at kadalasan ay walang paligoy-ligoy sa pagtatanong. Ito ang naging bahagi ng tinatawag na tatak Tulfo. Ngunit ang estilong ito ay mayroon ding dalawang mukha. Para sa kanilang mga supporters, ito ay tapang at pagiging prangka. Para naman sa kanilang mga kritiko, maaari itong maging sobrang agresibo o konfrontasyonal. At marahil dito rin nagmula ang maraming debate tungkol sa kanila. Kaya ang magkapatid na nasa magkaibang panahon, kung susuriin ang kanilang buhay, parehong dumaan sina Rafi at Erwin sa mundo ng media bago tuluyang pumasok sa national politics. Pareho silang nakilala dahil sa public service. Pareho silang naging kontrobersyal sa iba't ibang pagkakataon. At pareho rin silang may malaking following. Ngunit hindi ibig sabihin ito pareho sila ng personalidad o political style. Si Rafi ay mas nakilala sa kanyang public service program at saka pakikipag-ugnayan sa mga ordinaryong complainant. Si Erwin naman ay may mahabang karanasan bilang broadcaster, government official at ngayon ay senator judge sa impeachment court. At sa kasalukuyan, pareho silang nakaupo sa Senado. Ang pamilya sa likod ng sikat na apelyido ay isang malaking pamilya. 10 magkakapatid, isang ama na naglingkod sa Philippine Constabulary, isang ina na ayon sa kanilang mga salaysay ay naging malaking bahagi ng kanilang pagpapalaki. Noong August 27, 2024, pumanaw ang kanilang ina na si Caridad Tishiba Tulfo sa edad na 97. Nagbigay ng tribute sina Rafi, Erwin at iba pa nilang magkakapatid. At kung may isang bagay na makikita sa mga kwento tungkol sa kanilang pamilya, ito ay ang malaking impluensya ng kanilang mga magulang sa kanilang pagkatao. Ito ang kwento sa likod ng magkakapatid na si Rafi at Erwin Tulfo mula sa isang malaking pamilyang Pilipino tungo sa mundo ng media, public service at ngayon sa pinakamataas na antas ng paggawa ng batas sa bansa. Ikaw, ano ang masasabi mo sa video natin ngayon? Pwede ka mag-comment sa comment section. Huwag kalimutang i-like, i-follow at i-subscribe ang artikulo. Maraming salamat.